Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na mga eksenang ating abangan para sa araw ng Martes. Inimbitahan si Cedric ng mga otoridad na magtungo sa presinto. Pagdating doon ay sinabi ni Cedric na wala nga raw kasalanan si Patricia. Aniya, tinakot lamang daw ito ni Lavinia. Wika ni Cedric, testigo nga raw siya kung papaano tinakot si Patricia ni Lavinia upang hindi nga raw ito makapagsalita. Oo nga't naipit lamang daw ito, pero wala naman daw talaga itong ginawang mali. Sa pagkakataong ito'y humingi na nga rin ng tawad itong si Cedric sa kanyang kaibigan na si Andre at si Camille. Ayon sa kanya, kailangan niya nga raw harapin ang mga consequences na kanyang ginawa. Bagamat naisipan na nga rin daw niya na magbago noon, ngunit ginawa niya lamang daw ito dahil ayaw niyang mapalayo kay Baby Jasmine. Pero hindi na nga raw ito mahalaga pa sa ngayon. Ang tanging hiling niya lamang daw ay mapakawalan sana si Patricia. Sa kabilang dako, hindi na nga raw magpapaligoy-ligoy pa itong si Elvira at Victor. Total ay inamin na nga raw ni Lavinia ang lahat ng kanyang kasalanan. Bakit hindi pa nga raw nito aminin na nakipagkunsyaba nga raw siya noon kay Brando upang ipahit and run si Andre? Siya nga rin daw ang nag-utos noon para pasagasaan si Camille. Sino nga raw ba talaga ang nais niyang puntiryahin? Sagot ni Lavinia, ano nga raw ba ang sinasabi ni LV at sino nga rin daw ba si Brando? Dahil dito ay nag-init ang ulo ni Elvira at agad nga niyang sinunggaban si Lavinia. Wika ni LV, nagmamaang-maangan pa raw itong si Lavinia. Hinayaan niya nga raw na mamatay ang anak ni Camcams. Ngayon nga raw ay nag-utos na naman ito muli kay Brando upang ipapatay si Andre. Ano pa nga raw ba kasi ang gusto ni Lavinia? Hindi ba't ikakasal na nga raw siya kay Emilio? Bakit daw ba patuloy nitong ginagawang impyerno ang buhay nila LV? Sagot naman ni Lavinia, maniwala naman daw sana sa kanya itong sina LV at Victor sapagkat wala nga raw talaga siyang alam sa mga pinagsasasabi nila. Samantala, humingi rin ng tawad itong si Andre kay Camille sapagkat hindi nga raw siya naniwala noon nung mga panahon na pinagdududahan nito si Lavinia. Ayon naman kay Camcams, okay na raw sapagkat nalaman na nga raw nila ngayon ang katotohanan. Sinabi nga ni Victor na matagal nga raw silang napaikot ni Lavinia. Di baling at ngayon ay nakakulong na nga raw ito at matatahimik na ang kanilang mga buhay. Sa kabilang dako, isang tawag naman ang natanggap ni Brando. Posible kayang si Lavinia ang kanyang kausap? Sa parehong pagkakataon ay nakikiusap naman itong si Lavinia habang nasa presinto na muli siyang makatawag sa telepono. Ngunit ayon naman sa isang otoridad, hindi na nga raw niya maaari pang gamitin ang telepono sapagkat once a day lamang daw siya maaaring tumawag. Akma na nga sanang papasok itong si Lavinia sa loob ng selda, ngunit bigla niyang nakasalubong itong si Patricia na nakasakay sa wheelchair. Habang naka-face mask ng oxygen, ay nagulat nga itong si Lavinia. Aniya, saan nga raw nila dadalhin itong si Patricia? Sagot ng staff ay nahihirapan nga raw itong huminga, kaya dadalhin nga raw nila ito sa ospital. Ayon naman kay Lavinia, nagpapanggap lamang daw itong si Patricia. Wala nga raw itong sakit. Galit na sinabi nito na ang dapat nga raw ipa-check up ni Patricia ay ang kanyang utak. Wala nga raw itong sakit at umaarte lamang daw ito, wika niya. Umiiyak na sinabi ni Lavinia na hayop nga raw itong si Patricia sapagkat pati siya ay nagawa nga raw nitong lokohin. Sa tahanan nila Andre ay laking pagsisisi naman ito sapagkat hindi nga raw siya agad naniwala sa kanyang asawa. Nung mga panahon na nagdududa nga raw ito kay Lavinia. Kung nakinig lamang daw siya kay Camille, siguro nga'y buhay pa raw ang kanilang anak ngayon. Sagot naman ni Camcams, huwag nga raw itong gawin ni Andre sapagkat minsan na nga raw niyang sinisi ang kanyang sarili at nasira nga daw siya. Hindi nga raw nila ito kasalanan. Kinumusta naman ni Camcams itong si Patricia. Ayon kay Andre, hinihintay pa nga raw ang diagnosis mula sa mga doktor. Ayon din kay Mr. Ben, hindi nga raw masyadong mabigat ang kanyang magiging parusa sapagkat sinabi nga raw ni Cedric na wala itong kinalaman sa mga pinlanong masasama noon ni Lavinia. Sinabi ni Camille na kahit ano pa man daw ang mangyari kay Patricia, dapat nga raw ay hindi nila pabayaan itong si Baby Jasmine sapagkat alam nga raw nilang dalawa ni Andre kung gaano kahirap ang hindi kumpletong pamilya at walang ina. Samantala, naisipan namang dalawin ni Emilio itong si Lavinia. Ayon sa isa, akala nga daw niya nakalimutan na siya ng kanyang asawa.
Ngunit ang tanging sagot lamang ni Emilio sa kanya ay hindi nga raw niya pababayaan ang kanilang anak na si Xavier. Bigla namang nagsalita ang kanilang abogado. Ipinagbigay alam nga nito kay Lavinia na hindi na raw siya magiging parte pa ng Link Company. May mga naiwang shares pa naman daw ito sa kumpanya, ngunit maaari nga raw siyang pagbayarin ng mga miyembro nito sapagkat ginamit nga raw niya ang ilang funds ng kanilang company. Paliwanag ng abogado na pera nga raw ng Link ang ginamit ni Lavinia sa lahat ng ginawa niyang bribery at frame-up sa pamilya ni Elvira. Humahagulgol na sinabi ni Lavinia, ano pa nga raw bang parusa ang dapat nilang ibigay sa kanya sapagkat durog na nga raw siya. Liable nga rin daw itong si Lavinia sa nangyaring aksidente sa pagitan ni Andre at Camille at sa nangyaring aksidente nga rin daw noon kay Andre. Ngunit mapilit naman na sinasabi ni Lavinia na wala nga raw siyang kinalaman pagdating doon. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Emilio habang sinasabi ang mga katagang wala nga raw siyang kinalaman doon. Ngunit matigas na talaga itong si Emilio sapagkat tumayo nga ito mula sa kanyang kinauupuan at iniwan na lamang mag-isa si Lavinia. Sa paglabas ni Emilio sa detaining cell ay bigla namang dumating ang kanyang anak na si Xavier. Ang tanging nagawa niya na lamang ay yakapin ito ng mahigpit, ngunit patuloy niya pa rin sinasabi na wala nga raw talaga siyang kinalaman pagdating doon. Posible kayang totoo ang sinasabi ni Lavinia? Samantala, sa pag-uwi ni Emilio sa kanilang tahanan ay umiinom nga ito ng alak. Pilit niyang iniisip ang nakaraan kung papaanong na-inlove nga siya ng husto kay Lavinia. Ngunit tila huli na nga ang lahat sapagkat ngayon ay nalaman na nga niya ang buong katotohanan. Hindi mapigilan ni Emilio ang pagtulo ng kanyang mga luha habang tinititigan niya ang litrato ng kanilang pamilya. Sa paglapit ni Xavier sa kanya ay nakiusap nga ang kanyang anak na kung maaari daw ba ay patawarin na lamang nito ang kanyang ina, ngunit hindi pumayag itong si Emilio. Sa kabilang dako ay kausap naman ni Cedric ang kanyang abogado. Ayon sa kanya, inaakusahan nga raw siya na kasabwat siya ni Lavinia. Ngunit maaari naman daw nilang mapababa ang kaso ni Cedric kung mapapatunayan lamang daw nila na minapula siya ni Lavinia. Ang nais lamang daw malaman ni Cedric ay kung makukulong nga raw ba siya. Sagot ng kanyang abogado, hindi nga raw niya may papangako ang kanyang sagot, ngunit gagawin nga daw niyang lahat upang hindi ito mangyari. Paliwanag ng kanyang abogado, inaayos na nga raw nito ang kanyang pampiyansa upang makalaya na nga raw ito pansamantala. Sa ospital ay sinigurado naman ni Camille kay Patricia na wag nga raw itong mag-alala sapagkat inaalagaan nga raw nilang mabuti itong si Baby Jasmine. Kinumusta naman ni Camcams ang kanyang kalagayan. Ayon sa isa, medyo okay na nga raw ang kalagayan niya ngayon. Nagkaroon lamang daw siya ng panic attack. Kinumusta naman ni Patricia ang kaso sa dalawa. Sagot ni Andre, wala nga raw dapat pang alalahanin ito sapagkat wala naman daw ibang basehan para sampahan siya ng kaso. Ayon kay Patricia, nais na nga raw niyang matapos ang lahat ng ito para naman daw sa kapakanan ng kanyang anak. Nagawa pa nga nitong magpasalamat kay Camcams. Niyakap pa nga nito ng mahigpit si Camille, ngunit sa kabilang banda, tila balisa naman itong si Mr. Ben. Nagpaalam nga siya sa mga ito at sinabing maiwan daw muna sila. At dito na nga po nagtatapos ang ating part 1. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 2. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.